Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Laisari Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. PNP, nakilahok sa pre-event ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na ginanap sa Luneta Park, Maynila. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Erickson Mayor. Ipinakita ng Philippine National Police ang aktibong pakikilahok nito sa static at kinetic display kaugnay ng pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa Luneta Park, Maynila nito lamang ika-6 ng Hunyo taong kasalukuyan. Tampok sa presentasyon ng PNP ang makulay na pagtatanghal ng NCRPO Marching Band at masiglang performance ng PNP mascots na nagbigay aliw sa mga dumalong mamamayan. Ipinakita rin ng PNP ang mga ilan sa kanilang makabagong kagamitan at kakayahan sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng kanilang exhibition booth. Samantala, nagtanghal din ng iba pang membro ng security cluster sa pamamagitan ng kanilang mga mascot at kultural na presentasyon. Bukod dito, naglagay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng mga interaktibong booth kung saan ipinakita nila ang kanilang mga makabagong proseso, kagamitan at kakayahan sa paghatid ng mabisang serbisyo publiko sa mga mamamayan. Ngayon po is, kung ba nai-inspire po kami dahil moderno nga siya po and binibigyan pa ng maayos na kagamitan ang kapulisan natin para lalo magampanan nila yung gawain nila at yung trabaho nila. Maraming salamat po dahil binibigyan po kami ng kaligtasan sa community and magbibigay ng peace and order sa lahat para maging maayos at ligtas ang community po. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, patuloy na pinapalakas ng Philippine National Police ang ugnayan nito sa komunidad habang isinusulong ang diwa ng pagkamakabayan at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Luneta Park, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Erickson Mayor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. First Palawan Provincial Mobile Force Company nakiisa sa mangrove tree planting activity bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-4 na synchronized fiesta ng kalikasan sa bayan ng Sofronio, Española, Palawan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Palogme. Bilang pakikiisa sa pangangalaga ng kalikasan, nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga bolontaryo sa bayan ng Sofronio, Española, Palawan.
Nakiisa sa nasabing aktibidad ang 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, Municipal Environment and Natural Resources Office, Sopronio Española Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Philippine Marines, at mga volunteer mula sa komunidad. Isinagawa ang pagtatanim ng mga bakawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-4 na synchronized pista ng kalikasan. Layunin ng programa na suportahan ang rehabilitasyon ng mga mangrove area, palakasin ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan, at hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng komunidad sa pagprotekta at conservation of coastal ecosystems. Mahalaga ang mga bakawan sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan dahil nagsisilbi itong panangga laban sa pagguho ng baybayin, tahanan ng iba't ibang yamang dagat, at proteksyon laban sa mga epekto ng malalakas na bagyo. Patuloy namang hinihikayat ng kapulisan ang publiko na makiisa sa mga programang pangkalikasan upang mapanatili at maprotektahan ang likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogni, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dalawampung pulis pinarangalan sa 7th JCI Manila and Ignacio Jimenez Foundation Awards for Outstanding Police Service. Yan ang ibabalita ni Patrolman Edwin Baris. Magandang araw, bagong Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Multipurpose Hall sa Campo Crame, kung saan binigyang pagkilala at parangal ang 20 pulis na nagbigay ng dedikasyon, profesionalismo at hindi matatawarang serbisyo publiko sa ginanap na 7th JCI Manila Ignacio Jimenez Awards for Outstanding Police Service. Ang mga nasabing pulis ay mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dumalo sa naturang programa si Honorable Jose Midas Pascual Marquez, ang Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, Attorney Maria Layabel C. Badillo Crisostomo, Assistant Secretary for Communications and External Affairs ng Department of the Interior and Local Government, Police Brigadier General Bina Guzman, Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, miyembro at matataas na opisyal ng Ignacio B. Jimenez Foundation. 14 regions reported lower crime levels, contributing to a nationwide case clearance rate of 93.22% and a solution efficiency of 70.24%. This is evidence that sustained police work and better coordination with communities are producing concrete results. But the numbers only tell part of the story. Behind every statistic is a police officer who chose to do the job properly, one who followed the law, built the case carefully, and respected the rights of others. Bukod sa ilang opisyal ay dumalo rin at nagbigay suporta ang mga pamilya ng mga awardist. Award na to, of course, sinaalay ko sa aking family, sa aking mga magulang, aking asawa at anak, at sa buong Makati City Police Station personnel. Dahil kung wala sila, hindi natin makakamit to. This is a concerted effort ng Makati City Police Station upang makamit ang award sa to. Nandito po kami handang maglingkod sa bayan. Umulan, bumagyo, nandito po kami para pagsilbihan po ang mamamayan. I-continue po natin kung ano po ang ginagawa natin sa ating sinumpang tungkulin. Makakapagod man, ay lahat po yan ay nasusuklian sa pagmamahal sa atin ng ating organisasyon. At nandyan po ang mga iba't ibang non-government organization na handang magbigay or mag-ano sa atin ng award na deserve po ng PNP, tulad po ng GCI Manila at Ignacio Jimenez Award. Layunin na aktibidad na mabigyan ng pagkilala ang mga warong pulis na nagbigay ng mahalagang ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Hello po ating mga bayani. Ako po si Edison Ke, ang 2026 President of JCI Manila. Nais lang po namin magpasalamat sa inyo sa serbisyo, sa sakripisyo at sa araw-araw na hindi nyo nakakasama ang inyong mga pamilya para po sa ating bayan.
No? I just want you to know na nandito kami, ang JCI Manila, together with the Ignacio B. Jimenez Foundation, na-appreciate po namin lahat ng sakripisyo, lahat po ng effort nyo para sa ating bayan. So maraming salamat po muli at sana po wag po kayo magsawa mahalin ang ating bayan. Thank you po. Sa bawat natatanging pulis na pinararangalan, mas lalong napagtibay ang tiwala ng publiko sa isang kapulisang may integridad, profesionalismo at tunay na malasakit sa mamamayan na nakaangkla sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Multipurpose Hall sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na isinagawa ng Rizal Provincial Police Office ang programang Brotherly Love, kasabay ang proyektong Isang Lapis, May Kwaderno at Papel Pa. Ibabalita yan ni Patrolman Junmar Abang. Kaya nga kalimutan. Muling pinatunayan ng Rizal Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Attorney Eleazar R. Barber Jr., Provincial Director, ang patuloy nitong malasakit at pakikisa sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng proyektong Brotherly Love, kasabay ng programang Isang Pulis, Isang Lapis, May Kwaderno at Papel Pa. Ang proyektong Brotherly Love ay isa sa mga makabuluhang inisyatibo ng Rizal PPO na sumasalamin sa diwa ng malasakit, pagkakaisa at voluntaryong pagtutulungan ng bawat miyembro ng Rizal PNP sa pamamagitan ng munting kontribusyon, nakalikom ng pondo na inilaan upang makapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan sa pag-aaral ng mga kabataan. Idinaos ang programa sa pangunguna ng Provincial Community Affairs and Development Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Christine Almarie B. Valenzona, katuwang ang 14 station sa Provincial Mobile Force Company. Ngayong araw ng Hunyo 5, 2026 sa Rizal PPO Covered Court sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal, na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Department of Education Rizal Province, mga pribadong sektor, mga opisyal ng PNP at mga panauhing pandangal na si Mr. Johan Sim, Presidente ng Shuta Group of Companies, at Mr. Angel Eugenio, Chairman ng naturang kumpanya. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang pagbibigay ng mga school supplies, sapatos, tsinelas at iba pa sa 235 na benepisyaryong mag-aaral sa lalawigan ng Rizal. Ang aktibidad ay naglalayong makatulong sa paghahanda ng mga kabataan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase at maitaguyod ang diwa ng pagkakapatiran at bayanihan. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Second Oriental Mindoro Provincial Mobile Force Company, pinalakas ang kabuhayan ng mga katutubong alangan sa pamamagitan ng handicraft production sa Barangay Barahan, Santa Cruz Oriental, Mindoro. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Palogme. Patuloy na isinusulong ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company ang mga programang pangkabuhayan para sa mga katutubong komunidad sa lalawigan. Nito lamang Hunyo 6, nagsagawa ng mobilization activity ang RPSB team ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Captain Jefferson C. Magnaye para sa People's Organization sa Produktong Alangan, Kababaihang Ulanguan, Upako sa Sitio Ulanguan, Barangay Barahan, Santa Cruz Occidental, Mindoro. Aktibong nakilahok ang mga miyembro ng PACO sa paggawa ng mga katutubong handicraft gamit ang mga materyales mula sa kanilang lokal na kapaligiran. Layunin ng programa na mapalakas ang kanilang kabuhayan habang napapanatili ang kultura at tradisyon ng tribong Alangan. Nagsagawa rin ng feeding program ang mga tauhan ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company bilang suporta at pagkilala sa aktibong pakikilahok ng mga miyembro ng samahan. Patuloy naman ang 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at inklusibong pag-unlad sa mga komunidad.
Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Samantala, matapos ang naganap na lindol, pinapayuhan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at sumunod sa mga tagubilin ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Kaugnay sa naganap na lindol, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling kalmado at maging mapagmatsyag para sa kaligtasan ng lahat. Sundin ang mga abiso at babala mula sa mga otoridad at kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Iwasan ang paglapit sa mga gusali, poste, at iba pang istrukturang maaaring napinsala ng lindol. Maging handa sa posibleng aftershocks at alamin ang pinakamalapit na evacuation area sa inyong lugar. Huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa publiko. Agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o kinauukulang otoridad ang anumang insidente o emergency na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang PNP ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Maging alerto, magtulungan at manatiling ligtas. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bago po tayo magtapos, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinatutupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad. Samantala, hinihikayat rin ang publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Rezalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.